Okay, hapon na naman mga kamukil ah. Araw na naman ang ating pagbibideo. Yan. So ngayon mga kamukil, gaya ng kaugalian natin lagi pagkahapon, tapos ng ating trabaho, paabot tayo ng video sa inyo. Okay, so ito na yung forma ng ating hagdanan dito. Yan. So sinimulan ko siya gawa ng guide mga kamukilo, para yung ating welder bukas meron ng guide. So ididikit niya na lang, no, paglatag nitong tubular. Pero pagka ganito mga kamukil, mainam talaga tansi, no, yung gagamitin natin, kasi itong tubular minsan baluktot to. So ang gagawin bukas, lalatagan to ng tansi dito papunta dun sa dulo, para malalaman natin kung tuwid ba itong tubular kapag ganito yung diskarte nyo, no? Sa akin kasi mga kamukil, tansi talaga maganda. Wala kang makikitang baluktot sa tansi, no, kapag tansi yung ginamit mo pang guide. So yan na yung guide nya. Bukas sa talian yan, babatakan ng tansi. Yan tansi yung susundin bago magkabit ng ganyan, no, ng steps natin. So ito na yung pinaka forma nya, ano. So itong hagdanan na to mga kamukil, ako lang yung nag-design nito, no, kasi pinaubaya sa atin ng kliyente itong hagdanan na to. Mapapansin nyo may pinto dito. So ano ko siya mga kamukil, yung goggles natin, no, mahal ng bili ko nito, tapon-tapon na lang. Sabi mga kamukil, sayang pera. Ligpit natin. So ayan, balik tayo sa ating topic. Napigado dyan banda mga kamukil, dapat sana itong ano na to papunta talaga dito. Yan, kumbaga dito mag-uumpisa yan. Ito talaga yung pinakaakyatan nila. Ngayon kasi ang nangyayari, may pinto, so hindi pwedeng dun yung punta ko. Kaya yung ginawa ko, yung dalawa, pinatuloy ko to papunta dito. May 20 cm na allowance yan sa pintuan, itong gilid na to. So yung ginawa ko, yung itong pinakahuli, yun na lang yung pinapantayan ko. Dito ko na naman tinatapon yung 30 natin, yung steps natin. So doble na yung ano nito, akyatan. Pwede dito papunta, pwede rin dito, no? Kasi maganda, lalagyan ko naman to ng ano dito, tubular na 2x3. Nakatayo lang siya, tapos parang kahoy, no, gawin natin kahoy. Ito yung design na naabot ng isipan ko mga kamukil. Yan, papunta na dun. So ang nangyayari, meron pa mahiin din si ma'am, no. Tayo po'y respeto sa mga ganyan. Wala namang mangyayari mga kamukil kung gagawin natin. Pero pwedeng merong mangyayari kung sakaling totoo yung mga pamahiin na yon, no. So walang mawawala sa atin kung susundin natin. Depende na talaga yan sa tao, kasi may mga kliyente din ako na walang pakialam sa mga ganito. Yung mga pintuan nagtatapat-tapat, yung mga hagdanan na hindi pareho, no. So walang kapartner, yung isa pagbilang sa steps, isa yun sa pinakabantayan, no, pagka may mga pamahiin tayo sa ating pamamahay na kasama, mahilig sa pamahiin. So ngayon ang nangyayari dito, hindi pa rin, walang yung pinakalas mga kamukil, walang kapartner siya. Dapat kasi partner ito, no. 14, 16, yun yung magandang ano, 12, no, wag lang 13, tapos 15, yun yung hindi mga maganda, no? Kumbaga oro, plata, mata. Kapag partner kasi may partner lahat ng steps natin, nasa oro lang yan, o di kaya plata. Pero pag may walang kapartner na isa, mata talaga yung isortan yan. Ngayon ito 15 step to mga kamugil. Sa pagbilang kasi nito, hindi kasali yung pinaka landing. Yun yung napag-alaman ko. So ngayon ang nangyayari, tatanggalin natin yung isa, yung pang 15 na steps. Kaya nagagamit yung sinasabi ko lagi mga kamukil, pagkabakal yung trabaho natin na ganito, huwag muna natin i-full weld, diba? Ispat-ispat lang muna. Tulad ng ganyan, may tatanggalin, diba? So
So hindi ka mahihirapan sa pagtanggal. Kasi kapag naka full wheel yan, napakahirap tanggalin. Isa yan sa purpose ko mga kamukil, yung bakit ispat-ispat lang muna. Saka natin i-full wheel talaga pag nakikita natin wala na sablay. Tulad nito, wala na siyang sablay. Pinull wheel ko na, kulang na lang pagka-grind, no? So ito na naman bukas, pagka wala na naman sablay yung mga steps natin, i-full wheel na natin to. Yan. So ang gagawin ko dyan, dahil mawawala yung isang pinaka steps sa dulo, malamang mag-iisip kayo, ano yung gagawin mo dyan? Sige, sagutin nyo mga kamungkil kung anong gagawin nyo dyan. Tingnan natin kung sinong tumama sa inyo. Kung may kapareho ba ng mga diskarte ko, o mas magaling pa kayo, no? O mas mataas pa yung kaalaman nyo sa akin. Sige, sagutin nyo mga kamungkil, ano yung gagawin mo dyan? Tatanggalin natin yung isang steps, diba? Siyempre lalayo na yung pinakakbangan natin papuntang steps natin. Ano yung gagawin mo dyan? So yan lang mga kamukil, sagutin, pakisagot mga kamukil, comment na lang kayo dyan kung ano yung diskarte nyo. Tatanggalin natin yung pinakadulo na steps. Ano yung gagawin natin para hindi malayo yung hakbang natin. Nasa 18 cm pa rin yung magiging riser natin dyan, kasi 18 cm to mga kamukil yung spacing nito. Kung mapapansin nyo ngayon, mataas pa lang yan, nasa ano siya, 20 cm. May 2 inches kasi yan mga kamukil na flooring dito, yung kapal nya. Yung finish talaga niyan 18 cm. Okay, thank you. Abangan ko yung comment yung mga kamukil.